Hello! Ayan, sagot lamang tayo ng katanungan na hindi naman medyo related sa payroll or sa salaries and wages. Pero sagutin natin yung tanong. Pasensya sa background ko. Maganda-ganda. Charot. Ayan, ang tanong ay, safe po bang ipunin yung sahod ko sa payroll account ko? Ang sagot ko sa personal opinion ko po, para sa akin, ay opo. Opo kung ikaw ay may online access sa cellphone mo, which is yung online bank application kung naka-install yan sa cellphone mo. Bakit? Kasi kung ito ay naka-install sa cellphone mo, may application ka, may access ka na ma-open mo siya through online, makikita mo yung transaction. So, makikita mo kung may pumapasok na sahod. So, in that way, malalaman mo may transaction. So, kung may transaction, makikita mo may sahod, mamomonitor mo siya. Para sa akin, ha? Kasi, before, ganun yung ginawa ko, na yung mga sahod ko, iniipon ko lang din doon sa payroll account ko. Kasi, ang payroll account natin, mostly, ito ay nagiging savings account. Ewan ko, pero mostly, sana encounter ko, puro savings account siya. Hindi ko alam kung may iba pang kategory kung payroll siya, kung saan siya pumapasok, pero para sa akin, payroll account / savings account. Para sa akin kasi lahat ng na-encounter ko, yung payroll na yan, savings din yan. Kaya para sa akin, safe kung number 1, yun nga may online application ka, na-access mo yun, nakikita mo yung transaction. Pangalawa, pinaka-importante, wag kayong magkiklik ng mga links. Dami, di ba? Kasi alam naman natin na naglipa na ngayon yung mga scammer or yung tinatawag nilang hack, na minsan sinasend sa'yo ng mga kaibigan mo, kadalasan hacker ng FB. Minsan kasi pag hindi natin alam yung mga friends natin, minsan na-access na pala yung accounts nila, tapos i-PM ka, na akala mo friends pa rin natin, or friend pa rin natin yung nag-message sa atin through FB, or through text, miski text, lalo na ngayon sa text. Kadalasan, pag yan ay kinilik mo yan, matik ma-access nila yung phone mo, or mga online bank transaction mo, or online bank application mo sa cellphone mo. Like GCash. Ako kasi, yung GCash ko naka-link siya sa BPI ko. So, pag magma-money transfer ako, ano lang siya, salit-salit. Kasi, naka-link siya. So, kung gusto ko mag-cash in, i-input ko lang yung amount, tapos OTP, ma-access na yung BPI ko. So, ayun. Para sa akin naman safe siya, kasi para sa akin, yun yung number 1. Nakikita ko, monitor ko yung BPI ko. Syempre, kung may nakita akong something na withdrawals, madali ko siyang ma-call sa customer service, malalaman ko ano tong negative. Kadalasan kasi may nakikita akong negative 50 na yun pala. Pag nag-withdraw, parang hindi on time sila mag-deduct. Kunwari nag-withdraw ka ng 2,000, pakikita mo naka-deduct this day 2,000. Pero, hindi mo alam, yung 15 pesos madideduct. Hindi ko alam kung anong kata, pero ibang araw, ayun yung nakikita ko lang. 15 pesos lang naman. Pero syempre sayang. Pero ayun nga, tinatawag ko yun pag may something. Para sa akin yun, na-access ko. Then yung pangalawa, mahirap na kasi, naglipanan na ngayon yung mga hacker, scammer, gamit yung mga link. Kaya, kung ikaw ay may online bank transaction, online bank application like GCash, BPI, bank online application, wag kayong magkiklik ng link. Kahit anong link yan. Minsan, di ba ngayon, pag December, yung alam mo yung invitation, dati na uso yun eh. Ang nag-send dun sa akin yung ninong ko. Siyempre ako, natatakot ako, sabi ko, ano yan? Tapos sabi niya, basta kick mo, baka mamaya kasi scammer na pala yun, na-hack lang yung FB niya. Sabi ko, ayaw ko, sige kung ikaw nga talaga yan. Ganyan. Marami akong tinanong bago ko i-click. Tapos yung kinilik ko, yun pala yung usong, yung Merry Christmas, ganyan. Pero, kung pa pwede, kung medyo doubt kayo, lalo na kung
i-sure nyo yung kachat nyo siya talaga. Kung may something dun sa link. Pero, ayun, yun lang yung dun disadvantage na once na ma-access nila yung phone mo dahil sa mga link, hindi safe. Kasi pwede nila anytime maubos yung laman ng bank mo or yung payroll mo through online. Yun lang yung disadvantage doon. Unlike kung wala kang access sa phone mo, nandoon lang siya, hindi ma-access siya online. Pero para kasi sa akin, maganda rin may access ka online para na monitor mo kung gusto mo talagang i-save yung payroll mo. Pero para sa akin kasi, oo, doon ka na lang para sa akin, sige, i-save mo. Para sa akin safe pa. Ewan ko lang sa iba. Pero para sa akin yun. Unang-una dapat may online bank application ka, may access ka sa ATM mo o sa payroll accounts mo. Then pangalawa, wag ka magki-click ng mga links. Then pangatlo, kung may hihingi man ng OTP ng cellphone mo o kahit ano man, basta verification, something eklabo na ganyan, lalo na ibang tao, wag kayong mag-i-inform kung ano man yun. Kahit sabihin mong kilala mo yung nagtanong, kasi shout out kay Marlon. Bahala na kung sinong Marlon nakilala nyo. Siya po ay number 1 na nag-hack ng aking account. Pero pasensya siya. Alam ko yung OTP. Sabi niya sa games na gagamitin para may freebies daw siya. Sabi ko, sige. Hiningi niya kasi yung number ko. Then binigay ko. Sabi niya, ate may magsasend dyan ng code. Sabi ko, para saan? Code yan ate para input ko dito para may freebies ako sa game na ganyan. Sayang kasi kahit 200 loads lang. Ganyan. Tapos sabi niya, anong number ate? Pero, hindi siya totally OTP. Pero, number siya kung saan man na nag-text ng code. Siyempre, hindi ko binigay. Kasi mahirap na. Then, sabi ko, kung gusto mo i-hack yung wag na. Then, ginawa ko, binigyan ko na lang siya ng 200. Sabi ko, pasensya, ganyan. Tapos, siguro, nalaman ko yung dati namin kapitbahay, ganun din na-access niya, then naubos ngayon naman ng Gcash, mga ganun. Pero hindi Gcash yung nanghihingi ng OTP. Yun pa yung worst nun. Hindi Gcash yung nanghihingi ng OTP. Iba. Basta, ganun. Basta yun lang. Safe naman kung mag-save kayo sa, kung hindi nyo withdrawin yung sahod nyo. Safe para sa akin. Wag lang kayong mag-click ng link at mag-share ng OTP. At pinaka-best, dapat may online bank application kayo na na-access yung payroll ninyo para ma-monitor ninyo. Okay? Huwag niyo po akong kalimutan i-subscribe. Thank you! Ingat palagi!